Martial Peak, Kabanata 4437. Isang pagsubok. Hindi makapaniwala si Yang Kai na gusto ni Su Yingzhu na maging kapareha niya dahil lang sa sinabi ni Ku Huashang, kaya't sinabi niya pagkatapos ng isang buntong hininga. Sa palagay ko ay may tiwala ka sa kanya, Senior Sister Su. Si Queer ay may matalas na mata sa mga tao. Kahit na mas matanda ako sa kanya, hindi ako may kukumpara sa kanya sa bagay na ito. Inangat ni Su Yingzhu ang kanyang ulo habang hinihingi niya ang kanyang lakas ng loob na tingnan ang lalaki. Talaga bang tatanggihan mo ako, Sect Master Yang? Ang mahiyain niyang ekspresyon ay maaaring pumukaw sa awa ng sinumang lalaki. Huminga ng malalim si Yang Kai at tumugon ng may tuwid na mukha. Ang swerte niyang na makuha ang pabor sa inyong dalawa, ngunit mayroon na akong ilang asawa, kaya wala akong balak na magpakasal pa ng maraming babae. Bagamat nagpapasalamat ako sa iyong mga hangarin, hindi ko ito matatanggap. Maraming magagaling na lalaki dyan, at isa lang ako sa hindi mabilang na lalaki sa mundo. Sigurado akong mahahanap din ninyong dalawa ang mga mahal ninyo sa buhay maaga o huli. Tinitigan siya ni Su Yingzhu ng maitim sa kanyang madilim na tingin, na parabang nagawa niyang tingnan ng malalim ang kanyang isip at kaluluwa upang alisan ng takip ang kanyang iniisip. Ilang saglit pa ay bigla na lang siyang napangiwi sa kakatawa, nataliwa sa inosenteng kilos niya kanina. Siya ngayon ay mukhang kaakit-akit na mahirap para sa sinumang lalaki sa mundo na labanan ang kanyang pagiging kaakit-akit. Senior Sister Su, napakunot noo si Yang Kai dahil hindi niya kayang umangkop sa biglaang pagbabagong ito. Lihim siyang nabigla na maaaring magbago ang ugali ng babae sa ganoong kadrestang paraan. Ang master ng Voidland. Sa palagay ko si Queer ay hindi umibig sa maling tao. Tinakpan ni Su Yingzhu ang kanyang mga labi at nakangiting tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Senior Sister Su? Sumagot si Su Yingzhu na may mahinang ngiti. Ang Yin Yang Cave Heaven ay isa sa 36 na Cave Heavens. Hindi alintana kung gaano tayo immoral, walang dalawang babaeng disipulo ang maglilingkod sa iisang asawa. Palaging sinasabi ng mga tagalabas na tayo ay mga malazwak, ngunit hindi nila alam kung gaano tayo katapat sa ating mga kasosyo. Bumagsak ang mukha ni Yang Kai. Kaya ano ang sinusubukan mong makamit? Pakiramdam niya ay ginawa siyang tanga. Kung ngayon lang talaga siya pumayag dito, napahiya siya. Gayunpaman, bakit sinusubukan siyang linlanggan ng babaeng ito? Walang mga sama ng loob sa pagitan nila upang pag-usapan. Bagamat kinailangang makulong si Ku Huashang ng 100 taon dahil tinulungan niya ito, hindi iyon sapat na dahilan para sa komedya na ito. Nagkamali si Queer, at pinarurusahan siya ng 100 taong pagkakakulong, ngunit hindi iyon mahalaga. Gayunpaman, ang mahalaga ay sa kalahating taon, magkakaroon ng Dao Theory Assembly sa Yin Yang Cave Heaven kung saan magsasama-sama ang marami sa mga mahuhusay na binata. Ang mananalo ay makakapagpakasal kay Queer pagkatapos niyang ma-discharge mula sa pagkakakulong. Noong una ay nakaramdam ng inis si Yang Kai dahil nalinlang siya, ngunit ang lahat ng kanyang galit ay nawala sa hangin nang marinig niya ang mga salitang ito. Pagkatapos, gulat na tanong niya, Dao Theory Assembly, ang mananalo ay makakasal kay Senior Sister ko. Iyon ba ang ideya niya? Ngumuso si Su Yingzhu. Dahil na-inlove si Queer sa iyo, bakit siya mag-iisip ng ganoong kalokohang ideya? Desisyon niyon ng Sect Master, at hindi siya maaaring sumuway. Madilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Dahil nag-aatubili siya, bakit ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay magdaraos ng Dao Theory Assembly? Pinandilatan siya ni Su Yingzhu. Dahil nalampasan na niya ang linya, kailangan naming bumawi sa iba pang Cave Heavens and Paradises, at itong Dao Theory Assembly ang resulta. Sa tingin mo kaya niyang tumanggi? Sino sa tingin mo ang dahilan ng lahat ng ito? Nagulat si Yang Kai nang marinig iyon. Kami ay nagpapadala ng mga imbitasyon mula noong 1 taon. Gayunpaman, dahil sa ang katunayan na ang 3,000 mundo ay malawak, kami at ang iba pang lalahok ay nangangailangan ng oras upang maghanda. Ang Dao Theory Assembly ay magaganap kalahating taon mula ngayon, at hindi alintana kung sino ang mananalo, dapat siyang pakasalan ni Queer kahit ano pa ang mangyari. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Akala ko ang mga core disciples ng Yin Yang Cave Heaven ay hindi kailanman mag-aasawa sa mga tagalabas. Mahirap magpalaki ng disipulong tulad ni Ku Huashang. Kung siya ay kasal sa isang tagalabas, ibang sekta ang aani ng lahat ng mga benepisyo. Kaya naman, para sa isang core na disipulo tulad ni Ku Huashang, ang lalaki ay kailangang magpakasal sa kanyang sekta, hindi sa kabilang banda. Sumagot si Su Yingzhu. Hindi siya aalis sa sekta. Ang lalaki ay kailangang magpakasal sa aming dakilang puwersa. Nang marinig ang kanyang paglilinaw, sinabi ni Yang Kai. Nakikita ko. Tinitigan siya ni Su Yingzhu at sinabing,
Kung hindi ka nakapasa sa pagsusulit ko, hindi ko sana ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Dahil isa kang matuwid na tao, gayunpaman, sa palagay ko ay hindi siya nabigo sa mga mata ni Queer, kaya may karapatan kang malaman ang tungkol dito. Tumayo si Yang Kai mula sa upuan at ikinulong ang kanyang kamao na may time na ekspresyon. Maraming salamat sa pagpapalam sa akin tungkol sa bagay na ito, senior sister. Matapos mapatitig sa kanya saglit, tumayo din si Su Yingzhou. Iyon lang ang sasabihin ko. Palam, magkita tayo. Nagmamadaling sinundan siya ni Yang Kai. Hindi siya tinanggihan ni Su Yingzhou habang patuloy siyang sumusulong. Hanggang sa umalis si Yang Kai sa Voidland kasama niya at nakita siyang patungo sa Star City bago siya bumalik. Nagulat siya na ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay magsasagawa ng Dao Theory Assembly para maghanap ng asawa para kay Ku Huashang. Gayunpaman, sinabi ni Su Yingzhou na ang pagpupulong ay gaganapin upang makabawi sa iba pang mga Cave Heavens at Paradises. Kung tutusin, nilabag ni Ku Huashang ang kanilang mga alituntunin, kaya malamang na hindi sapat ang kanyang pagkakulong upang patahimikin ang iba't ibang Cave Heavens at Paradises. Hindi magiging mahalaga kung hindi ito alam ni Yang Kai, ngunit ngayong nalaman niya ang tungkol dito, natural na hindi siya pumikit. Gayunpaman, nasa dilema siya dahil hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Kung makilahok siya sa Dao Theory Assembly, tiyak na kailangan niyang maging panalo, na nangangahulugan na kailangan niyang pakasalan si Ku Huashang. Ang hitsura at kakayahan ni Ku Huashang ay walang alinlangan na nakatayo sa tuktok ng 3,000 mundo, at halos walang sinumang kababaihan ang makahihigit sa kanya. Tiyak, walang sinumang tao ang makakalaban sa gayong talino na kagandahan. Kung single pa si Yang Kai, sasamantalahin na niya ang pagkakataong pakasalan siya. Gayunpaman, mayroon na siyang ilang mga asawa, kaya't hindi siya pumapayag na maging emosyonal kay Ku Huashang. Bukod dito, siya ay isang core na disipulo ng kanyang dakilang puwersa, kaya ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay hindi papayag na siya ay tumira kasama si Yang Kai nang hindi siya sumama sa kanilang puwersa. Sa sinabing ito, hindi siya makakapagpalagay ng loob kung hindi man lang niya ito makikita. Sa sandaling iyon, hindi siya makapagdesisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala siya ng mensahe kay Mo Mei upang sabihin sa kanya na magtanong sa Star City upang malaman kung ang mga bagay ay katulad ng sinabi ni Su Yingzhou. Kung ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay talagang magdaraos ng Dao Theory Assembly, walang paraan na walang nakakaalam nito. Ang katanyagan ng 36 na Cave Heavens ay nagdidikta na ang bawat galaw nila ay magdudulot ng kaguluhan sa 3,000 mundo. Makalipas ang kalahating araw, sumagot si Mo Mei sa kanya mula sa Governor's Mansion at ipinaalam sa kanya na talagang may ganoong kaganapan sa abot tanaw. Tulad ng sinabi ni Su Yingzhou, ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay nagpapadala ng mga imbitasyon mula noong 1 taon na ang nakalipas habang sila ay magsasagawa ng Dao Theory Assembly upang maghanap ng kapareha para kay Ku Huashang. Kahit sinong cultivator sa 3,000 worlds ay maaaring makilahok dito anuman ang kanilang cultivation o edad basta't sila ay mas mababa sa high-grade heaven opening realm. Bilang resulta, hindi mabilang na mga cultivator mula sa iba't ibang great territories ang nagsimulang magtungo sa Yin Yang territory. Ang mga makapangyarihan ay umaasa na maging panalo at magpakasal sa isang magandang babae habang ang mga mahihina ay manood ng magandang palabas at magkakaroon ng ilang karanasan sa buhay. Pagkatapos ng lahat, hindi araw-araw na malayang makapasok sa Yin Yang Cave Heaven. Kinuyam ni Yang Kai ang Jade Slip, na naglalaman ng mensahe, nang nakakunot ang noo. Ang Dao Theory Assembly ay gaganapin sa kalahating taon, ngunit hindi pa rin siya makapagpasya kung pupunta siya o hindi. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang universe chart at napagtanto na aabutin siya ng kalahating buwan upang maglakbay mula sa Voidland papuntang Yin Yang territory, na hindi masyadong malayo. Kung magpasya siyang pumunta, magkakaroon siya ng ilang buwan upang maghanda. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, sa wakas ay nakagawa siya ng desisyon. Kinailangan niyang pumunta sa Yin Yang Cave Heaven. Pinarurusahan si Ku Huashang dahil sa kanya, kaya walang paraan na maupo lang siya at walang magawa. Sa oras na iyon, maaari niyang hanapin si Ku Huashang at alamin ang tungkol sa kanyang paninindigan bago gumawa ng anumang solusyon. Ang Star City ang pangunahing pinagmumulan ng kita para sa Voidland, at ang katanyagan ng Star City ay nakasalalay sa auction house nito. Isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ang ilalagay para sa auction isang beses kada 3 buwan, kaya naman hindi mabilang na mga cultivator mula sa iba't ibang dakilang puwersa ang naaakit sa lugar na ito.
Wala nang maraming Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills na natitira dahil hindi man lang nila matugunan ang mga pangangailangan ng sarili nilang mga disipulo, na naging sanhi ng pagkawala ng buhay ng ilan sa kanila habang sinusubukang makapasok sa Heaven Opening Realm. Sa makatuwid, kailangan pang pinuhin ni Yang Kai dahil aalis na naman siya. Marami pa siyang pangunahing sangkap na kailangan para gawin ang mga tabletang ito, na World Source Liquid. Kailangan lang niya ng mga pandagdag na sangkap at, dahil ang Star City ay yumayabong ngayon, madali niyang makuha ang mga ito. Kaya naman, pagkatapos niyang magbigay ng utos, may mga taga Star City agad na naghanda ng mga cultivation resources na kailangan niya bago ihatid sa kanya. Noon siya nagsimulang magpino ng Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills. Pagkalipas ng 3 buwan, naubos ang lahat ng adjuvant dahil napapalibutan siya ng maraming bote, na lahat ay puno ng Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills. Hindi mabilang na mga cultivator ang sabik na kunin ang isang available na Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill sa tuwing ito ay ipapa-auction, ngunit ang mga naturang table task ay nasa lahat na ng lugar sa silid ni Yang Kai. Magiging kagiliw-giliw na malaman kung ano ang iniisip ng iba kung nalaman nila ang tungkol dito. Sa sinabi nito, kahit na maraming Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills dito, darating ang panahon na mauubos ang mga ito. Para sa Yang Kai at Voidland, ang bawat Heaven Opening Realm Master ay isang mahalagang kayamanan, kaya ang bawat disipulo na susubukan na umakyat ay kailangang bigyan ng Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill para walang trahedya na maulit. Sa ibang mga dakilang puwersa, tanging ang pinakamahuhusay na disipulo na mataas ang pag-asa ng mga sekta ang maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa isang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill. Ngunit sa Voidland, sino mang may karapatang umakyat sa Heaven Opening Realm ay maaaring makakuha ng ganoong tableta mula kay Bayan Yuching. Sa buong 3,000 mundo, ang Voidland lamang ang nagbigay ng ganoong benepisyo. Pagkatapos makapagpahinga, sinabi ni Yang Kai kay Bayan Yuching na lumapit at itabi ang mga tabletang ito. Kasabay nito, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang magandang balita. Dumating na si Madam Lan. Nang marinig iyon, natuwa si Yang Kai. Narito siya. Kailan siya dumating? Nakangiting sumagot si Bayan Yuching. Ilang araw pagkatapos mong simulan ang pagpipino ng mga table tasks. Halos 2 buwan na siyang nandito. Mabilis na tinanong siya ni Yang Kai tungkol sa lokasyon ng Lady Boss, pagkatapos ay tumungo upang salubungin siya. Pagkatapos umalis sa Golden Rainbow Province noon, sinabi ng Lady Boss na pupunta siya sa Thousand Bird Star City para tapusin ang ilang isyu. Hindi siya tinanong ni Yang Kai kung ano ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya na bibisita siya sa Voidland sa lalong madaling panahon. Hindi sumagi sa isip niya na ganito kabilis ang pagpunta niya rito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala niya ang Lady Boss sa isang tiyak na spirit peak. Nasa paligid din si Yuhi habang nakikipag-chat ito sa kanya. Dumating na rin sina Bai Chi, chef, at accountant, pati na rin ang ilan sa mga shop hand mula sa First Inn. Nakita rin ni Yang Kai na narito si Luo Hai. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan habang ang haka-haka na pinaramdam niya sa kanya ay nasa sabik. Nang madetect ang presensya ng lalaki, sinulyapan siya ng Lady Boss na nakangiti. Mabahong brat, nandito ka na sa wakas. Marshall Peak, Kabanata 4438. Ang Lady Boss ay sumali sa Voidland. Lady Boss, lumapit si Yang Kai at sumaludo sa kanya. Handa na ba kayong lahat na lumipat sa Void Star City? Nakangiting tanong ng Lady Boss. Ano ang ibig mong sabihin, lumipat? Kung gayon. Naguguluhan si Yang Kai. Nakangiting sabi ni Bai Chi. Umalis na ang Lady Boss sa First Inn, kaya malayang tao na siya ngayon. Nagulat si Yang Kai nang marinig iyon. Noong una, nang makita niyang dinala ng Lady Boss ang lahat ng nakasanayan niyang shop hands, naisip niyang magbubukas siya ng branch ng First Inn sa Void Star City, kaya laking gulat ko nang marinig na umalis na siya sa First Inn. Gusto naming sumali sa Voidland. Tatanggapin mo ba kami? Nakangiting tumingin ang Lady Boss kay Yang Kai. Siyempre, nagmamadaling tumango si Yang Kai. Siyempre tinatanggap ko kayong lahat. Bakit ayaw ko? Maaari ka ring maging Lord ng Voidland kung gusto mo, Lady Boss. Salamat na lang. Iginala ng Lady Boss ang kanyang mga mata. Sa wakas ay naibsan ko na ang aking sarili sa mga lumang pasanin, kaya bakit ko pa akuhin ang mas mabibigat na responsibilidad? Huwag mo nang isipin iyon. Ngumisi si Yang Kai. Kung gayon, anong uri ng posisyon ang gusto mo? Pangalanan mo na lang. Umiling ang Lady Boss. Hindi ako kukuha ng anumang opisyal na posisyon ngayon. Maghanda na lang ako ng isang tahimik na lugar dahil malapit na akong pumasok sa pag-iisa. Si Yang Kai ay naging solemn na. Susubukan mo bang makapasok sa 7th grade?
Dahil ang Golden Rainbow Province at Boundless Altar ay nawasak, ang kanyang Heart Demon Oath ay nalutas na rin, sa makatuwid, wala nang mga hadlang sa kanyang daan patungo sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, nawala sa kanya ang ilan sa kanyang pamana sa Shadowless Cave Heaven, kaya kung gusto niyang makapasok sa 7th grade, kailangan niyang gumugol ng ilang oras para makabawi mula sa mga pagkalugi na iyon. Tumango ang Lady Boss na may seryosong ekspresyon. Matagal na akong natigil sa 6th grade. Oras na para umakyat sa 7th grade. Isang nag-aalalang siyang Kai ang nagtanong. May tiwala ka ba na makamit mo ito? Ang pag-akyat sa 7th grade Heaven Opening Realm ay hindi katawa-tawa. Bagamat may pagkakaiba lamang ng isang grado sa pagitan ng 6th grade at 7th grade, sinusubukan niyang i-cross ang gulf sa pagitan ng mid-grade hanggang sa high grade. Ito ay isang proseso ng sublimation sa Heaven Opening Realm at ang panganib na kailangang tiisin ng isang Heaven Opening Realm Master kapag sinubukan ito ay kasing husay noong una niyang sinusubukang maabot ang Heaven Opening Realm mula sa Emperor Realm. Ang mga kahihinatnan ay nakamamatay kung sila ay nabigo. Maraming Heaven Opening Realm Masters ang nawalan ng buhay sa pag-akyat na ito sa paglipas ng mga taon. Para sa mga cultivator sa larangang ito, ang bawat pag-akyat ay isang mapanganib na pagsubok. Kapag nagtagumpay sila, magbabago sila sa mas makapangyarihang mga nilalang, gayunpaman, kapag sila ay nabigo, ang kamatayan ay tiyak. Mayroon akong kaunting tiwala, ngunit pagdating sa isang bagay na tulad nito. Sa huli, nasa langit ang pagpapasya sa aking kapalaran. Mahinahong sagot ng Lady Boss. Tumango si Yang Kai, dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na ako magsasabi pa. Kung kailangan mo ng anumang mapagkukunan, sabihin sa amin kaagad. Ihahanda ni Yuhi ang lahat para sa iyo. Nakangiting sumagot ang Lady Boss. Nakahanda na ang lahat ng resources na kailangan ko. Naging shopkeeper ako ng first in sa loob ng maraming siglo, kaya nakakolekta ako ng ilang magagandang bagay sa daan. Magaling iyan. Matapos itong pag-isipan, si Yang Kai ay naglabas ng isang bote ng jade at ipinasa ito sa kanya. Kunin mo ito dahil maaaring maging kapaki-pakinabang ito sakaling magkaroon ng emergency. Sinulyapan ito ng Lady Boss at napagtantong parang pamilyar ang bote ng jade. Hindi nagtagal, naalala niya kung ano iyon. Pagkatapos umalis ni Yang Kai sa Blood Monster Cave Heaven noon, ipinasa niya sa kanya ang jade bottle na ito, na naglalaman ng innate Heaven Opening Pill na ipinanganak sa Universe Furnace. Dapat ay nakuha ng Blood Monster Divine Monarch ang pill na ito sa isang punto sa nakaraan. Ang Heaven Opening Pill na ito ay ganap na naiiba sa mga pinadalisay ng mga alchemist at hindi mabilang na mas mahalaga. Bagamat ang isang Heaven Opening Pill ay parang wala lang kumpara sa milyon-milyong dumadaloy sa Void Star City bawat araw, maraming tao ang magsisimula ng mga digmaan para lang subukang agawin ang nag-iisang tableta na ito kung lumabas ang balita tungkol sa pagkakaroon nito. Noong panahong iyon, naisip ni Yang Kai na ang tabletang ito ay makakatulong sa Lady Boss na makapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit tinanggihan niya ito. Hanggat hindi na-resolba ang kanyang Heart Demon Oath, kahit isang innate Heaven Opening Pill ay magiging walang silbi sa kanya. Ngayong handa na siyang umakyat sa 7th grade, gayunpaman, ang pill na ito ay ang tanging bagay na maiaalok ni Yang Kai na maaaring makatulong. Matapos itong pag-isipan, kinuha ng Lady Boss ang bote ng jade at nakangiting sinabi. Ibabalik ko ito sa iyo kung hindi ko ito kailangan. Sumagot si Yang Kai na may diretsong mukha. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Noon, ang Lady Boss ay direktang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya ang kanyang kakayahan ay talagang kakaiba. Kumbaga, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, hindi dapat magkaroon ng problema kapag sinubukan niyang umangat sa 7th grade. Gayunpaman, naisip niya na mas mabuting mag-ingat siya. Biglang nagtanong ang Lady Boss. Narinig mo na ba na magkakaroon ng Dao Theory Assembly sa Yin Yang Cave Heaven sa loob ng ilang buwan? Alam mo ba? Nang matapos ang kanyang mga salita, ngumiti si Yang Kai nang walang magawa. Ang first in ay nasa negosyo ng pangangalap ng impormasyon. Talaga, alam na ito ng lahat ngayon, kaya bakit hindi ito malalaman ng Lady Boss? Hindi ako bingi, kaya bakit hindi ko malalaman ang gayong malaking kaganapan? Pinandilatan siya ng Lady Boss. Si Ku Huaxiang ay isa sa mga core disciples ng Yin Yang Cave Heaven, at may karapatan siyang humalili sa Sect Master sa hinaharap. Gayunpaman, dahil nagkamali siya, kailangan niyang bumawi sa ibang Cave Heavens at Paradises. Ang Dao Theory Assembly ang parusa sa kanya. Napabuntong hininga si Yang Kai. Dahil sa akin kaya pinaparusahan si senior sister ko. Sa gilid, nagtanong si Yuhi. Young Master, dahil ba? Mataimtim na tumango si Yang Kai.
Lahat ng 36 na Cave Heavens at 72 Paradise ay palaging nagkakaisa, kaya hindi pinahihintulutan ang panloob na dibisyon. Sinira ni senior sister ko ang bawal na iyon. Napabulala si Yuhi. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Sinabi ni Yang Kai. Malapit na akong pumunta sa Yinyang Cave Heaven. Pagkatapos, tinitigan niya ang lady boss ng may pagtataka. Wala ba talagang sama ng loob sa pagitan ng 36 na Cave Heavens at 72 Paradises? Bakit may bawal pa? Ipinaliwanag ng lady boss. Tiyak na may mga sama ng loob sa pagitan nila, ngunit mayroon silang sariling paraan ng pag-aayos ng mga ganoong problema. Kung ang ilan sa kanila ay pinatay ng walang nakakaalam tungkol dito, walang makapagsasabi ng anuman, gayunpaman, dahil alam ng ibang Cave Heavens at Paradises ang mga detalye ng pangyayaring ito, ang mga mula sa Yinyang Cave Heaven ay kailangang bumawi sa kanila. Iyon ang patakaran. Anong basurang panuntunan iyon? Nagalit si Yang Kai. Dahil ikaw ang dahilan nito, sa palagay ko dapat kang magtungo sa Yinyang Cave Heaven. Dahil sa iyong kasalukuyang lakas, walang dapat na mas mababa sa high-grade Heaven Opening Realm na iyong kalaban. Gayunpaman, mas mabuting mag-ingat ka pa rin. Bagamat ang mga disipulo mula sa Yinyang Cave Heaven ay madalas na naghahanap ng angkop na kapareha, ang isang disipulong tulad ni Ku Huaxiang ay napakabihirang. Maraming mahuhusay na tao ang magsasama-sama sa Dao Theory Assembly na ito, kaya natural na makibahagi rin ang mga tao mula sa Cave Heavens at Paradises. Nang marinig iyon, nagulat siyang kay saglit. Sasama rin ang mga mula sa Cave Heavens at Paradises. Narinig ko na ang mga partner ng core disciples mula sa Yinyang Cave Heaven ay kailangang magpakasal sa Yinyang Cave Heaven. Payag ba ang mga Cave Heaven at Paradise na iyon na ang kanilang mga disipulo ay sumapi sa isa pang sekta? Nakangiting sumagot ang lady boss. Ang core disciples ay tiyak na hindi sasali sa Dao Theory Assembly na ito. Gayunpaman, ang mga pamana ng Cave Heavens at Paradises ay sapat. Bukod sa mga core disciples, mayroon pa silang ibang mga disipulo na maaaring sumali sa isa pang sect. Magiging sulit ang pagsisikap kung maaari silang maging mas malapit na kaalyado sa Yinyang Cave Heaven. Tumanggo si Yang Kai. Bagamat ang isang disipulo ay kailangang magpakasal sa Yinyang Cave Heaven, hindi niya ganap na puputulan ang relasyon sa kanyang master sect. Kung ang kanyang master sect ay nahulog sa gulo sa hinaharap, ang disipulong iyon, at ang koneksyon na ginawa niya, ay makakatulong. May isang bagay na inaalala ko, Lady Boss. Mukhang balisa si Yang Kai. Ano ito? Tanong niya. Sumagot si Yang Kai. Sinusubukan na akong pigilan ng Cave Heavens and Paradises bago pa man ako umakyat sa Heaven Opening Realm. Ngayong isa na akong Heaven Opening Realm Master, susubukan ba ng ilan sa kanila na patayin ako kung magpapakita ako sa labas ng mundo? Siya ay tinarget na ng 4 na high-grade Heaven Opening Realm Masters sa labas ng Shadowless Cave Heaven, at isa pa lang siyang Emperor Realm Cultivator noong panahong iyon. Ngayong isa na siyang Heaven Opening Realm Master, malamang na gusto pa rin siyang patayin ng ilan sa kanila ng walang awa. Dahil sa mga pamana ng Cave Heavens at Paradises na iyon, magiging madali para sa kanila na patayin siya maliban kung nanatili siya sa Voidland magpakailanman. Sa dalawang Divine Spirit na naninirahan sa Voidland, ang pagsisikap na patayin siya ay magiging napakahusay para sa gantimpala. Sa kanyang mga alalahanin, nakangiti lang ang Lady Boss. Ang dahilan kung bakit kanila pinuntirya bago ka umakyat ay dahil nag-aalala sila na direkta kang makapasok sa 7th grade, at ang kanilang pagsupil ay nagbunga ng ilang resulta. Sa paningin nila, isa ka lang 5th grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi ka nabanta sa kanila. Nakuha na nila ang isang potensyal na banta sa simula, at ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay wala sa kanila. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Kung ganoon, mas ligtas na ako mula nang umakyat ako sa Heaven Opening Realm. Tama iyan. Walang magiging problema kung gayon. Tumanggo si Yang Kai. Pagkatapos niyang makipag-chat sa Lady Boss ng mas matagal, nagpaalam siya rito. Susubukan niyang makapasok sa 7th grade sa lalong madaling panahon, at walang ibang makakatulong sa kanya sa bagay na iyon. Ang tanging maibibigay ni Yang Kai sa kanya ay ang innate Heaven Opening Pill na iyon. Ang tagumpay na ito ay malamang na magtatagal sa kanya, kung tutusin, kailangan muna niyang bumawi sa mga pagkalugi na dinanas niya sa Shadowless Cave Heaven bago niya subukang maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm. 2 buwan na lang ang natitira sa Dao Theory Assembly, kaya kailangang umalis kaagad si Yang Kai. Pagkalipas ng ilang araw, bumaril siya sa kalangitan, at nang lumitaw ang isang bitek sa Grand Array, nalampasan niya ito at sumugod sa kawalan. Siya ay sa kanyang sarili sa oras na ito. Noong una ay gustong sumama ni Yuhi, ngunit tinanggihan niya ito. Pagkatapos ng lahat,
Isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master na mas malakas kaysa sa iba sa parehong grado. Sa buong 3,000 mundo, tanging ang High Grade Heaven Opening Realm Masters lang ang magiging banta sa kanya ngayon. Kahit na nasa panganib talaga siya, madali siyang tumakas dahil mag-isa lang siya. Higit pa rito, ang Dao Theory Assembly ay isang kaganapan upang makatulong na makakuha ng isang asawa si Ku Huaxiang. Hindi rin sigurado si Yang Kai kung paano niya haharapin ang isyo, kaya hindi nararapat kung isasama niya si Yuhi. Mahaba ang paglalakbay at ang kawalan ay tahimik, kaya si Yang Kai ay sumulong sa bilis ng kidlat. Sa isang basag na Spirit Province sa labas lamang ng Territory Gate of Void Territory ay nakatayo ang isang nakakaakit na babae. Mukhang matagal na siyang naghihintay doon. Nang sa wakas ay nakita niya si Yang Kai na dumaan sa Territory Gate, huminga siya. Sa palagay ko ay maituturing pa rin siyang responsableng tao. Ang tao ay si Su Yingzhou, na dating nakipagkita kay Yang Kai. Dahil umalis na si Yang Kai sa Void Territory sa puntong ito, dapat ay papunta na siya sa Dao Theory Assembly. Iyon ang dahilan kung bakit naging mas banayad ang ekspresyon niya ngayon. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa Territory Gate at sumunod kay Yang Kai. Pagkalabas ng Territory Gate, agad siyang nagpadala ng mensahe sa isang tao. Pagtingin niya, maliit na tuldok lang ang nakikita niya sa di kalayuan dahil malayo na si Yang Kai sa kanya. Napangiti siya at mamulong. Bibigyan kita ng huling pagsubok, total wala kang karapatang pakasalan si Queer kung mahina ka. Samantala, tinitingnan ni Yang Kai ang ruta sa kanyang universe chart at patungo sa susunod na Territory Gate. Makalipas ang kalahating araw, bigla niyang inangat ang kanyang ulo nang makita niya ang isang sinag ng liwanag na mabilis na sumusugod sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 4,439. Isang masayang sorpresa. Ang isang figure ay bahagyang makikita sa sinag ng liwanag. Tumangala si Yang Kai, ngunit bago niya maaninag ang mukha ng taong iyon, sumigaw ang kabilang partido. Sa tingin mo saan ka pupunta, bata? Nang matapos magsalita ang taong iyon, itinulak niya ang kanyang kamao ng napakalakas. Umaalon-alon ang World Force, maging ang kawalan ay bahagyang nanginag. Ang isang naguguluhan na si Yang Kai ay may pakiramdam na ang tao ay maaaring napagkamalan siyang iba. Gayunpaman, dahil ang kabilang partido ay malapit ng mag-strike, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili habang mabilis niyang iniabot ang kanyang palad upang salubungin ang pag-atake. Narinig ang mga umuusbong na tunog, habang ang kabilang partido ay kumilos ng marahas habang si Yang Kai ay tumugon sa mabait. Nagpalitan sila ng higit sa 10 galaw sa ilang paghinga lang. Bulalas ng tao, parang may natuklasan siyang kakaiba. Kasunod yun, mas pinalakas niya ang kanyang mga kamay. Kung ang kapangyarihan na ipinamalas niya kanina ay kapantay ng 5th grade, ginagamit na niya ngayon ang 6th grade strength. Hindi kailanman inaasahan ni Yang Kai na siya ay random na makakatagpo ng 6th grade Heaven Opening Realm Master sa sandaling umalis siya sa Void Territory, at sa ilang kadahilanan, unang itinago ng kabilang partido ang kanyang tunay na lakas. Hanggang sa naramdaman niya ang kapangyarihan ni Yang Kai saka siya tumigil sa pagpigil. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master mismo, tiyak na hindi natatakot si Yang Kai sa estranghero na ito, kaya pinalakas niya ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe habang tumitindi ang labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, gumamit ng pagkukunwari ang umaatake bago palakihin ang pagitan nila bago itinaas ang kanyang kamay. Biglang tumigil si Yang Kai sa kanyang kinatatayuan at malamig na tinitigan siya. Hanggang sa sandaling ito ay naaninag niya ang hitsura ng tao. Ang kabilang partido ay isang matipunong lalaki na may mahabang dreadlocks, kaya medyo sira ang hitsura niya. Gayunpaman, batay sa pagbabago-bago ng kanyang enerhiya ngayon, kinumpirma ni Yang Kai na isa nga siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Nang magtama ang kanilang mga mata, sinuri ng matipunong lalaki si Yang Kai at nagtanong. Ikaw ba si Liu Piyuan? Hindi, at hindi ko rin siya kilala. Umiling si Yang Kai. Hinampas ng lalaki ang kanyang sariling noo, pagkatapos ay tumingin ng paumanhin kay Yang Kai at kinuyam ang kanyang kamao. Ikinalulungkot ko dahil napagkamalan kitang iba. Isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Patawarin mo ako. Kumunat ang noo ni Yang Kai sa sama ng loob habang direktang inatake siya ng kabilang partido nang hindi muna bani-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat walang anumang hangarin na pumatay ang lalaki, nagalit pa rin si Yang Kai. Sa kabutihang palad, pareho lang silang gumawa ng ilang pagsusuring mga galaw, kaya walang nasaktan, kung hindi, ang hindi pagkakaunawaan ay naging seryoso. Dahil nagmamadali si Yang Kai, hindi na niya gustong magaksaya pa ng oras sa lalaking ito, kaya tumanggo lang siya at sinabing. Dahil hindi pagkakaunawaan ito, kalimutan na natin ito. Palem.
Tapos, tumalikod na siya at umalis. Sumigaw ang lalaki mula sa likuran. Palem, kaibigan. Hanggang sa nawala si Yang Kai sa kanyang paningin ay hinaplos ng lalaki ang kanyang baba na may nakakatuwang tingin. Kawili-wili. Habang nananatili sa parehong lugar, kumuha siya ng communication bead at nagpadala ng mensahe. Ilang sandali pa, isang sinag ng liwanag ang dumating mula sa malayo at tumigil sa tabi niya. Ang tao ay walang iba kundi si Su Yingzhou. Sinubukan mo ba siya? Tanong niya. Tumanggo ang lalaki. Paano ito? Mali ang impormasyon mo, junior sister. Napakamot ng ulo ang lalaki at tumingin sa direksyon na iniwan ni Yang Kai. Sabi mo umakyat ang lalaking iyon sa 5th grade Heaven Opening Realm. Wala ba siya sa 5th grade? Sumimangot si Su Yingzhou. Nakita ni Ku Huaxiang si Yang Kai ng personal, at ang katotohanan ay napatunayan ng mga elder mula sa Yinyang Cave Heaven. Pagkatapos ng lahat, bukod sa Ku Huaxiang, mayroon ding 4 na high-grade Heaven Opening Realm Masters na nakasaksi sa insidente, kaya walang paraan na mali ang impormasyon. Hey, wala siya sa 5th grade. Ngumisi ang lalaki. Nasa 6th grade ang lalaking iyon. Hindi pwede. Sinaman siya ng tingin ni Su Yingzhou. Naharang mo ba ang maling tao? Umiling ang lalaki. Ipinadala mo sa akin ang kanyang imahe, kaya hindi ako nagkamali. Nabigla ako nung nakipagpalit ako sa kanya kanina. Halos matalo ako sa mga kamay niya. Ang kapangyarihang ipinakita niya ay tiyak na wala sa 5th grade. Hindi ko man ginamit ang buong lakas ko, nagawa pa rin niyang magpuwersa ng draw. Ibig sabihin lang niya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm siya. Paano ito posible? Si Su Yingzhou ay namangha. Ayon sa impormasyong nakuha niya, si Yang Kai ay dapat na nasa 5th grade Heaven Opening Realm. 2 taon na lang ang nakakaraan mula nang makamit niya ang kanyang pag-akyat, kaya walang paraan na maaari siyang pumunta mula sa 5th grade hanggang sa 6th grade sa napakaikling panahon. Walang sino man sa mundo ang makakamit iyon. Ang tanging posibilidad ay umakyat siya sa 6th grade sa halip na sa 5th grade noong panahong iyon. Gayunpaman, imposible rin iyon. Maaaring itago ni Ku Huaxiang ang katotohanan para kay Yang Kai, ngunit walang paraan na nagkamali ang high-grade Heaven Opening Realm Masters sa eksena. Hindi ba ito ay para sa pinakamahusay? Ngumisi ang lalaki. Bagaman may pagkakaiba lang ng 1 grado, napakalaki ng agwat sa tunay na lakas. Noong una ay nag-aalala ako na mahihirapan siya sa Dao Theory Assembly, ngunit ngayon ay tila may pagkakataon na siyang lumabas bilang panalo. Kahit na ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay medyo makapangyarihan, ang taong iyon ay masyadong mahina kumpara sa mga taong sasali sa Dao Theory Assembly. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Su Yingzhou na siya ay tama at marahang tumanggo. Ito ay talagang isang kasya siyang sorpresa. Dahil binigyan natin siya ng pagsubok, dapat tayong bumalik sa sect ngayon. Tara na. Sabi ng lalaki at sumulong, sinundan ni Su Yingzhou. Ang Yinyang Cave Heaven ay magsasagawa ng Dao Theory Assembly para pumili ng asawa para sa core disciple na si Ku Huaxiang, at nagpadala sila ng mga imbitasyon sa maraming dakilang puwersa sa buong 3,000 mundo. Dahil malapit na ang event, makikita ang maraming artifact ng flight type na papunta sa Yinyang territory mula sa iba't ibang great territories. Habang lumilipad pasulong si Yang Kai, nakikita niya ang mga artifact ng flight type na may iba't ibang hugis at sukat na nagmamadali patungo sa Yinyang territory. Iyon ang unang pagkakataon na bumisita si Yang Kai sa headquarters ng isang cave heaven, at labis siyang na-curious tungkol dito. Nais niyang makita para sa kanyang sarili ang pamana ng isa sa mga nangungunang dakilang puwersa sa 3,000 mundo, para maunawaan niya ang pagkakaiba sa pagitan ng Voidland at sa kanila. Makalipas ang 1 buwan, nakarating siya sa isang lugar na 2 great territories ang layo sa Yinyang territory. Nakikita rin niya ang higit pang mga artifact ng flight type habang patuloy siyang sumusulong. Ang Yinyang Cave Heaven ay isa sa 36 na cave heavens, kaya naman ito ay sikat. Dahil ang mga disipulo mula sa mga dakilang puwersa ng second class na iyon ay gustong pakasalan ang isang magandang babae at bumuo ng isang relasyon sa Yinyang Cave Heaven, magiging sulit ito kahit na may ilang mga sakripisyo. Sa makatuwid, marami sa mga tao sa mga barko ay nasa 4th grade, ang 5th grade, at maging ang 6th grade. Pagkatapos ng lahat, ang mga mahihinang cultivator ay walang karapatan na makibahagi sa assembly. 2 figure ang nakabuntot kay Yang Kai. Sila ay si Su Yingzhou at ang matipunong lalaki, na parehong mula sa Yinyang Cave Heaven. Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala si Su Yingzhou sa mga salita ng kanyang partner. Dapat ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, dahil sa kanilang paglilinang, hindi pa rin nila nagawang isara ang agwat kay Yang Kai sa kabila ng paghabol sa kanya ng buong bilis sa loob ng 1 buwan.
Ang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi kailanman makakalipad ng kasing bilis niya. Parehong sinubukan nilang lampasan si Yang Kai, ngunit sa halip na unahan siya, sa halip ay lumayo siya sa kanila. Sa una ay nakikita nila ang kanyang figure mula sa malayo, ngunit ngayon ay wala na siya sa kanilang paningin. Nang papasok na sila sa Yinyang territory, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Su Yingzhu nang kumuha siya ng communication bead at tumingin. Pagkatapos, huminto siya sa kanyang paglalakad at sinabi sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Kasuklam-suklam. Anong nangyari? Nataranta ang lalaki nang huminto ito at tumingin sa kanya. Tingnan mo ang iyong sarili. Ipinasa ni Su Yingzhu ang communication bead sa lalaki, na kinuha ito at tiningnan. Di nagtagal, naging madilim ang ekspresyon niya habang sinasabi niya. Naglakas loob silang gumawa ng ganoong bagay. Ngumuso si Su Yingzhu. Hindi sila papayag na magpakasal ang sinuman sa kanilang mga 6th grade disciples sa ating sect, kaya gumagamit sila ng dirty tricks para salain ang sinumang potensyal na kalaban. Walang hiya, may sinabi ba ang sect master? Tanong ng lalaki sa malungkot na boses. Wala akong ideya, alamin muna natin ang iba pang detalye. Umiling si Su Yingzhu, pagkatapos ay binawi ang communication bead at nagpadala ng mensahe bago ang mag-asawa ay naghintay sa lugar para sa tugon. Maya-maya pa, dalawang figure ang sumugod sa kanila mula sa malayo at dumapo sa harapan nila. Habang kinuyam nila ang kanilang mga kamao, sumaludo sila. Pagbati, Martial Uncle, Martial Auntie. Mayroong isang lalaki at isang babae na parehong nasa 4th grade Heaven Opening Realm. Nagpakita silang matalik, kaya halatang mag-asawa sila. Ito ay karaniwan sa Yinyang Cave Heaven. Kapag nakahanap na sila ng angkop na kapareha at nagpakasal, magkasama silang pupunta saan man. Kamusta ang sitwasyon ngayon? Hinabol ni Su Yingzhu at nagtanong. Sumagot ang lalaki ng 4th grade Heaven Opening Realm. Lahat ng territory gate na patungo sa Yinyang territory ay kinulong na, at lahat ng barko ay kailangang siyasatin bago sila payag ang makadaan. Sa tuwing may natuklasan silang 6th grade Heaven Opening Realm Master, hinahamon nila kaagad siya. Anong mga dakilang puwersa ang nakikilahok sa blockade na ito? Tanong ni Su Yingzhu. Ang lalaki pagkatapos ay naglista ng higit sa 10 cave heavens at paradises, pagkatapos ay sinabi niya. Iyon ang mga dakilang puwersa na nagpadala ng kanilang mga disipulo upang makibahagi sa Dao Theory Assembly. Ngumuso si Su Yingzhu. Mukhang pinag-isipan nila ito ng mabuti. Ang Dao Theory Assembly ay sinadya upang pumili ng isang asawa para kay Ku Huashang, kung saan ang nanalo ay makapagpakasal sa kanya. Walang high-grade Heaven Opening Realm Master ang sasali sa naturang pagpupulong, at ang 4th grade ay ang threshold lamang. Kumbaga, ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master lang ang magkakaroon ng pagkakataon na maging panalo. Hindi alintana kung sino ang tao, wala siyang karapatang lumaban para sa unang lugar kung wala siya sa 6th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay mahalaga sa Cave Heavens at Paradises na iyon, kaya hindi sila pumayag na magpakasal ang isang disipulo sa Yinyang Cave Heaven. Papayagan lang nila ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters na gawin iyon. Dahil dito, para mapigilan ang sarili nilang mga disipulo na harapin ang sinumang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Dao Theory Assembly, ang 12-12 ng mga Cave Heavens at Paradise na ito ay nagsanib puwersa at kinulong ang territory gates sa paligid ng Yinyang territory. Kapag nadiskubre nila ang sinumang dayuhang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, itataboy nila sila. Sa pamamagitan ng paggawa nito, masisiguro nilang ang pinakamakapangyarihang cultivator na maaaring lumahok sa Dao Theory Assembly ay nasa 5th grade lamang, na magpapagaan sa pasanin ng sarili nilang mga disipulo kapag sumali sila sa kompetisyon. Hindi alintana kung sino ang mananalo, ang kanilang dakilang puwersa ay mawawalan lamang ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. May sinabi ba ang sect master? Tanong ni Su Yingzhu na may tame time na ekspresyon. Sumagot ang disipulo, nakipag-usap ang sect master sa mga kinatawan ng dakilang puwersang iyon. Gayunpaman, hindi pa talaga sila lumagpas sa anumang linya dahil hindi nila pinatay ang sinuman o pinilit ang sinumang kalahok. Sa halip, magpapadala sila ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters upang makipagpalitan ng mga galaw sa kabilang partido upang ang mga taong iyon ay umamin ng pagkatalo at umalis. Dahil iyon ang kaso, wala talagang masasabi ang sect master. Sinabi ni Su Yingzhu sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Makipagpalitan ng mga galaw. Paano maihahambing ang mga master sa labas ng 6th grade sa kanilang sarili? Bakit hindi rin nila itaboy ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters? Sa oras na iyon,
Ang 4th Grade Heaven Opening Realm Masters lang ang makikibahagi sa assembly, na mas maganda para sa kanila. Maamong sinabi ng disipulo. Baka gusto nilang protektahan ang kanilang reputasyon. Pinahiya na nila ang kanilang mga sarili, kaya bakit mag-abala? Si So Ying-Zu ay nagalit. Nakayuko ang matipunong lalaki habang sumasakit ang ulo niya sa sitwasyon. Kung ang 5th Grade Heaven Opening Realm Masters lamang ang makikibahagi sa Dao Theory Assembly, ito ay magiging isang malaking biro. Kailangan ba talaga nilang payagan si Ku Huaxiang na magpakasal sa isang 5th Grade Heaven Opening Realm Master? Martial Pick, Kabanata 4440. Chingkoy. Si Ku Huaxiang ay isang core disciple mula sa Yin Yang Cave Heaven, kaya isa siya sa mga kandidato na maaaring pumalit sa posisyon ng Sect Master. Nagdarao sila ng Dao Theory Assembly para pumili ng asawa para sa kanya dahil sila ay nasa ilalim ng pressure, at ito ay labag sa kanyang kalooban. Kung hindi man lang nila siya mahahanap ng asawa na medyo tumutugma sa kanyang mga kakayahan, mahihiya ang Yin Yang Cave Heaven. Gayunpaman, ngayon, isang dosina o higit pang Cave Heavens at Paradises ang nagsanib puwersa upang kulungan ang Territory Gate sa paligid ng Yin Yang Territory, at walang labas ng 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ang pinayagang pumasok upang makibahagi sa Dao Theory Assembly. Kung magpapatuloy ito, tanging ang 5th Grade Heaven Opening Realm Masters lang ang makakasali, na siyang sinusubukang makamit ng mga dakilang puwersang iyon. Si So Ying-Zu ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Katulad ng sinabi ng 4th Grade Heaven Opening Realm Master, ang mga dakilang puwersang iyon ay hindi talaga lumampas sa anumang linya dahil hindi nila puwersahang itinaboy ang mga kalahok. Sa halip, nagpadala sila ng makapangyarihang mga alagad upang makipagpalitan ng mga payo sa kanila at pabagsakin sila. Paano nakialam ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven? Inilibot ng lalaking may dreadlock ang kanyang tingin sa paligid bago lumiwanag ang kanyang mga mata, tumingin siya sa isang partikular na direksyon at sinabing, "Wala bang 6th Grade Heaven Opening Realm Master na makapasok, Junior Sister?" Nagbago ang ekspresyon ni So Ying-Zu nang marinig niya iyon. "Senior Brother, ibig mong sabihin?" Ngumisi ang lalaki. Kung ligtas siyang makapasok sa sekta at makasali sa Dao Theory Assembly, ang mga pagsisikap ng mga dakilang puwersang iyon ay mauubos ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni So Ying-Zu. "May punto ka, Senior Brother." Kung si Yang Kai, isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master, ay lalabas sa Dao Theory Assembly, magagawa niyang baligtarin ang buong sitwasyon. Ayon sa plano ng Cave Heavens and Paradises na iyon, ang 5th Grade Heaven Opening Realm Masters lang ang papayagang sumali sa Dao Theory Assembly, at sa huli ay isang 5th Grade Heaven Opening Realm Master lang ang lalaban para sa unang pwesto. Ang mga pamana ng 5th Grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens at Paradises ay natural na nakahihigit sa mga tagalabas. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang mananalo ay magmumula sa isa sa kanilang mga puwersa, at pakakasalan niya si Ku Huaxiang. Hindi alintana kung sino ang mananalo, ito ay isang kasunduan sa pagitan ng mga Cave Heaven at Paradise na iyon. Gayunpaman, kung biglang magpakita ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master, masisira ang kanilang plano. Bagamat ang 5th Grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay mula sa Cave Heavens and Paradises, wala pa rin silang karapatang makipaglaban sa isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Sa oras na iyon, upang maprotektahan ang kanilang reputasyon o para sa ilang iba pang mga kadahilanan, ang mga Cave Heavens at Paradise na iyon ay kailangang magpadala ng mas malalakas na disipulo para lumahok sa pagtitipon. Ang mga 5th Grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay masyadong mahina, at tanging ang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters lang ang makakaasa na lalaban para sa unang pwesto. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang gawain para sa kanila ngayon ay tiyaking makapasok si Yang Kai sa Yin Yang Territory upang makibahagi sa Dao Theory Assembly. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, biglang napabulala si So Ying-Zu na may nagbagong ekspresyon. "Nako, hindi, yung lalaking walang alam sa nangyayari. Kung ihahayag niya ng maaga ang kanyang paglilinang, siya ay pagbabawalan sa pagpasok. Nakakatakot kapag nangyari iyon." Napagtanto din ng lalaki ang kalubhaan ng bagay, kaya mabilis siyang tumingin sa direksyon ng Territory Gate at sumigaw, "Tara na!" Pagkatapos niyang magsalita, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa Territory Gate, na sinundan ni So Ying-Zu. Samantala, sa isang desyerto na Spirit Province na ilang daang kilometro ang layo mula sa Territory Gate ay nakatayo si Yang Kai habang ipinatong niya ang kanyang palad sa kanyang noo at nakatitig sa harapan, tumangala habang siya ay bumubulong. Ano ang nangyayari?
Sa una ay sinadya niyang direktang pumasok sa Yin Yang Cave Heaven upang hanapin si Ku Huaxiang at alamin ang tungkol sa kanyang mga intensyon bago gumawa ng anumang solusyon. Gayunpaman, bago pa man siya makapasok sa Yin Yang territory, nakita niya ang isang barkong pagmamayari ng Myriad Demons Heaven na nakaangkla sa labas lamang ng territory gate. Ang barko ay mukhang napakalaki at kahanga-hanga, kaya dapat mayroong maraming makapangyarihang cultivator sa barko. Sa 36 na Cave Heavens at 72 Paradises, si Yang Kai ang pinakamatalinong sa Myriad Demons Heaven. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang kanyang Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye ay nagmula sa nabanggit na dakilang puwersa. Sinabi ni Tizing na iyon ang dalawang core secret techniques mula sa Myriad Demons Heaven na hindi kailanman itinuro sa mga tagalabas. Tanging ang mga disipulo na may pinakamahusay na kakayahan mula sa Myriad Demons Heaven ang pinahintulutang linangin ang dalawang pamamaraan na ito. Noong nasa Shattered Heaven Star City sila noon, madaling malaman ni Tizing na natutunan ni Yang Kai ang dalawang eye secret technique na ito. Gayunpaman, nasa paligid si Zhu Jiuyin sa oras na iyon, kaya hindi makagalaw si Tizing. Pagkatapos noon, nagtungo si Yang Kai sa Shadowless Cave Heaven, at ang bagay na ito ay ibinaba. Malamang na naniniwala si Tizing na hindi makakaalis si Yang Kai sa Shadowless Cave Heaven, kaya tumigil siya sa paghabol sa bagay na ito. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Yang Kai sa huli. Kung makikita niya si Tizing ngayon, baka gusto ng huli na agawin ang mga mata niya sa kanya. Ang lalaking iyon ay isang 7th grade Opening Heaven Realm Master, kaya hindi inakala ni Yang Kai na matatalo niya siya. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye ay ang pinakamahusay na pinananatiling secret techniques ng Myriad Demons Heaven. Kung may lumabas na balita na natutunan ni Yang Kai ang parehong mga diskarteng ito, tiyak na magkakaroon sila ng dahilan para patayin siya. Higit pa rito, ang mga mula sa Myriad Demons Heaven ay paulit-ulit na nagtangkang supilan siya dati. Sa makatuwid, sa sandaling nakita ni Yang Kai ang kanilang barko, huminto siya sa kanyang mga landas. Wala siyang ideya kung sino ang nakasakay sa barko, ngunit nakakatakot kung naruroon si Tizing. Matapos tingnan ang universe chart, sa kasamaang palad na pagtanto ni Yang Kai na kung pupunta siya sa ibang great territory ngayon, aabutin siya ng kahit isang buwan bago makarating sa Yin Yang Cave Heaven. Walang sapat na oras para gawin niya iyon. Ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Habang hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, nakita niya ang dalawang sinag ng liwanag na sumusugod mula sa gilid ng kanyang mata. Nang lumingon siya at matamang tumingin sa kanila, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at winageway niya ang kanyang kamay at tumawag. Senior Sister Su. Ang mga sinag ng liwanag ay huminto saglit, pagkatapos ay nagbago ang kanilang direksyon at nagtungo sa basag na Spirit Province. Ilang sandali pa, lumapag sila sa harapan niya at ipinakita ang kanilang mga figure. Hindi sigurado si Yang Kai kung imahinasyon niya iyon, ngunit naisip niyang nakita niya si Su Yingzhu na nakahinga ng maluwag nang makita siyang muli. Nang makita niya ang lalaking may dreadlock sa tabi niya, napabulalas siya. Ikaw pala. Oh, little brother, nagkita tayong muli. Napangiti ang lalaki. Nagkataon lang. Nagkunwaring walang alam si Su Yingzhu habang nagtanong. Magkakilala kayong dalawa. Sumagot ang lalaki. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni little brother kanina, na humantong sa isang maikling palitan ng kamao. Kilala mo itong little brother, junior sister Su. Sa isang walang emosyong ekspresyon, sinabi ni Su Yingzhu. Siya ang master ng Voidland, Yang Kai. Agad namang nagulat ang lalaki. Ikaw ba ang taong tumulong kay junior sister ko na umakyat sa Heaven Opening Realm? Junior sister ko. Nagulat si Yang Kai. Ano ang pangalan mo, senior brother? Ang lalaki ay ngumiti ng buong pagmamalaki. Yin Yang Cave Heaven, Ching Koi. Nagulat si Yang Kai. Dahil ikaw ay mula sa Yin Yang Cave Heaven, bakit ka? Nagtataka siya kung bakit lumitaw si Ching Koi sa labas ng Void Territory noong nakaraan habang ang huli ay tila may hinahabol. Agad siyang pinutol ni Ching Koi sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang balikat, na para bang malapit silang magkaibigan. Masasabi kong magiging magkaibigan tayo pagkatapos ng laban. Narinig ko na ang tungkol sa'yo noon, pero hindi ko inaasahan na hindi kita makikilala kapag nakita kita. Hahaha, ilang sandali pa, tumigil siya sa pagtawa at nagtanong. Narito ka ba para sumali sa Dao Theory Assembly, junior brother? Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, iniyuko ni Yang Kai ang kanyang ulo. Well, siguro. Ano ang ibig mong sabihin sa siguro? Sinaman siya ng tingin ni Ching Koi. Dahil sasali ka sa assembly, bakit dito ka nananatili sa halip na direktang pumasok? Hindi alam ni Yang Kai ang sasabihin, kaya nagsinungaling siya. Pagod ako sa pagmamadali dito, kaya nagpa siya akong magpahinga bago pumasok sa loob.
Hindi sumagi sa isip ko na makakabangga ko kayong dalawa dito. Sinulyapan ni Su Yingzhou ang territory gate, at sa kabila ng alam niya kung ano ang nangyayari, hindi niya ilantad si Yang Kai kaya tumanggo lang siya. Dahil papunta tayo sa iisang direksyon, sabay tayo. Kumunat ang noo ni Yang Kai nang marinig iyon. Nang magsasalita na sana siya, direktang hinawakan ni Ching Kui ang kanyang braso at pinutol siya. Tara na, malapit na ang Dao Theory Assembly. Dapat tayong bumalik at maghanda. Ang lalaki ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na may napakalaking lakas, kaya hinahayaan lamang ni Yang Kai ang kanyang sarili na hilahin palayo ng may mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, lihim niyang napagdesisyonan na kapag may nangyaring masama mamaya, agad siyang tatakas. Habang sila ay sumusulong, biglang kinausap siya ni Su Yingzhou sa pamamagitan ng Divine Sense. Junior Brother Yang, ano man ang mangyari mamaya, huwag kang kumilos. Ako na ang bahala lahat. Tumangala si Yang Kai sa kanya habang nagtataka kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa territory. May ilang figure na nakatayo sa deck ng kalapit na barko habang tahimik silang nakatingin sa kanilang tatlo. Nakatuon si Yang Kai at tinitigan silang mabuti. Sa kabutihang palad, hindi niya nakita si Tizing o nakadetect ng anumang mapanganib na aura. Dahil isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, tanging ang High Grade Heaven Opening Realm Masters lang ang makapagpaparamdam sa kanya ng pananakot. Gayunpaman, ang High Grade Heaven Opening Realm Masters ay mga marangal na nilalang, at bihira silang umalis sa kanilang mga sekta. Sa makatuwid, malamang na walang High Grade Heaven Opening Realm Masters sa sisidlang ito. Ikaw, Elder Su, Elder Ching. Isang matandang lalaki sa deck ang nakakuyong ng kamaon na nakangiti. Sa Cave Heavens and Paradises, ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagawa ng kunin ang posisyon ng Outer Elders habang ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay magiging Inner Elders. Sina Su Yingzhou at Ching Kui ay walang alinlangan na mga Outer Elders ng Yinyang Cave Heaven. Halata ang hindi nasisiyahang ekspresyon ng suot nilang dalawa. Dahil ang territory gate na humahantong sa sarili nilang sect ay hinaharangan, natural silang nagalit. Maaari silang ituring na magalang dahil hindi nila hayagang minumura ang mga tao sa barkong ito, kaya hindi na nila kailangan pang magpakita ng respeto. Batid ng matandang lalaki na may hinanakit sila, kaya hindi siya nagalit sa kanila habang nakangiting sumagot. Nasaan kayong dalawa? Habang si Ching Kui ay mainit at palakaibigan kay Yang Kai, siya ay walang tibo sa matandang lalaki at ngumuso. Kami ay kabilang sa Yinyang Cave Heaven, bakit namin sasabihin sa iyo kung nasaan kami? Humalaklak ang matanda nang hindi niya ito pinansin. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin kay Yang Kai habang nag-aalangan niyang sinabi. Mukhang pamilyar ang little brother na ito. Ano ang iyong pangalan? Tinitigan ni Yang Kai ang lalaki nang walang balak na sumagot. Dahil napakawalang galang ni Ching Kui, nangangahulugan ito na ang matandang lalaki ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa karamihan. Sa makatuwid, walang dapat ipag-alala. Yang Kai, ikaw. Isang binata sa tabi ng matandang lalaki ang biglang humakbang at pinandilatan si Yang Kai. Nagulat si Yang Kai sa katotohanan na may nakakilala sa kanya mula sa barko. Habang nakatingin siya, hindi niya napigil ang bamulong. Pei Wenzuan, nakita niya ang lalaking ito noong nasa Blood Monster Cave Heaven sila. Sa oras na iyon, siya at si Ku Huashang ay nagsisikap na unawain ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ng magkasama, at si Pei Wenzuan ay isang hakbang sa unahan nila. Pagkatapos noon, kinuha ng Black Crow Divine Monarch ang katawan ni Zhou Yi at muling isinilang, pagkatapos ay sinubukan niyang patahimikin ang lahat ng mga saksi. Habang tumatakas, sina Yang Kai at Ku Huashang ay gumawa ng kaunting panlilinlang kay Pei Wenzuan na muntik nang mamatay. Nabuo ang sama ng loob sa pagitan nila noong panahong iyon. Umakyat ka sa Heaven Opening Realm. Lumiwanag ang tingin ni Yang Kai. Si Pei Wenzuan ay nasa half-step Heaven Opening Realm lamang noong sila ay nasa Blood Monster Cave Heaven, ngunit ngayon, tulad ni Yang Kai, isa na rin siyang Heaven Opening Realm Master. Bagamat mahirap sabihin kung anong grado siya, dahil sa kanyang heritage at ang katotohanan na siya ay mula sa Myriad Demons Heaven, dapat ay direktang naabot niya ang 6th grade Heaven Opening Realm. Hindi ka rin ba nakaakyat sa Heaven Opening Realm? Ngumisi si Pei Wenzuan habang tinitingnan si Yang Kai sa isang mapagkunwari na paraan. Isang maliit na basurang 5th grade. Ang iyong lakas ay hindi tumutugma sa iyong abot langit na mga ambisyon. Anong biro?